Paano kami magkakasundo? Gusto kong tulungan ng bayan ng San Leonardo. Ayaw naman niya. Ayaw niya. Paano kami magkakasundo? Yun ang problema eh. Alam po ninyo, nakikiusap ako sa inyo sa mga taga San Leonardo, bigyan nyo ng karapatan na makatulong sa bayan ng San Leonardo si Congressman Eming Pascual. Magpalit kayo ng mayor! Bago kayo ng mayor, tingnan po ninyo, magiging San Leonardo City ang inyong bayan. Lahat po ng mayor ng Gapan, magkakaroon din po ang bayan ng San Leonardo. Magandang umaga po, kumusta na po kayo? Nako, ako po masayang-masaya at ito, nagkita-kita po tayo, magkakasama tayo ngayon. Alam nyo, kanina, bago matapos magsalita si Bungal Dodong, nag-uusap kami ni Mayor Jimmy Ebalga. Sabi ko, Jimmy ko tawagin ko siya. Napainggan yung sinasabi mo, napakaganda. Tama yan, huwag kang maninira. Magsabi ka lang ng mga plataforma na gusto mong gawin para mapainggan ng mga taga San Leonardo. At ako naman po, bilang congressman, at alam mo ibang sasabihin sa inyo, kundi walang katapusang pasasalamat at pangako na hindi ko pabayaan ang bayan ng San Leonardo. Tagahan niyo sa bato yan! Hindi ko kayo pabayaan. Ako kita naman po ninyo. Hindi ligid sa inyong alaman yung pangyayari sa amin nung mayor nyo na ayaw papasukin yung tulong ko. Hindi na nga makapasok ang tulong ko sa loob ng bayan, sa pinakabayan, binabawal. Sinubukan mo po yung highway. Pati po ba naman yung highway, ayaw tanggapin ng tulong? Ayaw tanggapin, kaya po kami nag-away. Ang pinaglalaban ko, yung mapaganda ang kalsada ng San Leonardo, wala nang iba. Yun lang naman po yun eh. Isipin po ninyo, sa bayan nga, alala ko may tulong. Sa sample ko po sa inyo, si Kapitan Tanasio, ito si Kapitan Tanasio. Ang kanilang barangay, Tabuating, walang barangay hall. Kahit sino maging kapitan dyan, bahay lang pala ang ginagawang barangay hall, doon nagsisisyon doon lahat. Humiling sa akin si Kapitan Tanasio, pagpagawa ng gym, at saka pagpagawa ng barangay hall. Binigyan ko ng pondo ng 30 milyones, ang problema, wala silang lupa. Ang ginawa ni Kapitan Tanasio, naglolong siya, nangungutang sa bangko, huhulugan ng kanyang barangay. Ang problema, ayaw ibigay ni mayor nyo yung requirements na kailangan niya. Ano ang nangyari? Hindi ko maipagawa yung kanilang gym, yung kanilang barangay hall. Pati ba naman yung hinaharang? Sa awa ko, sa barangay Tabuating, dahil wala pa ng barangay, binayaran ko. Magkano kami ng binayaran? 4.7 million cash inabunuhan ko. Magkaroon lang ng barangay hall. Ang barangay ng Tabuating. Kaya ngayon po, may ako ng lupa, 4.7 million. Ang akin lang po doon, tingnan nyo nga. Paano kami magkakasundo? Gusto kong tulungan ng bayan ng San Leonardo. Ayaw naman niya. Ayaw niya. Paano kami magkakasundo? Yun ang problema eh. Alam po ninyo, nakikiusap ako sa inyo sa mga taga San Leonardo, bigyan nyo ng karapatan na makatulong sa bayan ng San Leonardo si Congressman Eming Pascual. Magpalit kayo ng mayor! Si Jimmy Ebalga ng mayor! Eto, usapang realidad tayo. Kwentuhan, hindi, huwag yung isipin ako hindi mo nagsasalita dito. Ang bayan ng San Leonardo, napakalinda po ng inyong lokasyon. Kayo ang tunay na nakagitna. Ang Gapan, sulong ng Gapan. Ang dulo namin, ano po? Bulacan na. Ang bayan ng San Leonardo, napapagitan ng Hain, ng Santa Rosa, ng General Tino, ng bayan ng Piñaranda, ng bayan ng Gapan, ng bayan ng San Isidro. Kayo ang tunay na sentro. Ba't kayo naiiwan? Kaya kayo naiiwan kasi po, hindi maayos ang namumulong mayor sa inyo. Tingnan nyo nga. Mamaya, uuwi kayo na San Leonardo. Pagkawin nyo ng tulay, San Leonardo na agad. Napakahaba ng inyong komersyo. Magmula po sa tulay ng Gapan at San Leonardo hanggang Santa Rosa. Kami masikip na lang po kami, napakasikip na lang. Puro na po kami bahayan, ba't dito nagsisiksikan ang mga investor? Bakit wala pong namumuhunan sa San Leonardo, Jollibee lang? Kasi po wala sa ayos na namumuno.
magpalit kayo ng mayor, tagtad ng mga pabrika at saka ng mga establishment ng bayan ng San Leonardo. Yun ang gawin nyo dyan. Ano po ang pinagmamalaki palagi ng mayor nyo? Yung STLD. Sino nakakaroon din ng STLD? Wala. Siya daw ay STLD. Mayor doon sa kawag ng STLD. Alam nyo ba yung STLD? Nakapagbigay ba ng ginhawa sa buhay ng mga taga-San Leonardo ng STLD? Yung award, wala po. Sabi nga ni Mayor Joy dito, Kuya Emeng, aanin kay SGLT. Ang senior citizen dito, ang regalo natin, 3,000. Dito sa Gapan, lahat ng gamot sa butika namin, libre. May dialysis center kami, binabayaran pa namin. Yung mga pasyente, magpa-dialysis lang, 500 pesos per session. Mayroon kami dito ospital na ginagawa na napakaganda. Lahat ng tao tinutulungan namin. Mayroon kami pang-araw na libre. Mayroon kami harvester na libre. Ano gusto nila? STLD o yung nangyayari sa Gapan? Kapag ka po, nagpalit kayo ng mayor, walang pakialam si Mayor Abelga sa STLD. Yung mga sinabi ko sa Gapan, itutulong ni Mayor Jimmy sa bayan ng San Leonardo. Ako sabi ko nga sa kanya, Mayor Jimmy, oras na ikaw maupo kang mayor, bumili ka agad ng contractor, bumili ka agad ng harvester para maipahiram sa mga magsasaka sa bayan ng San Leonardo. Ang sabi niya, hindi mo mahirap yun. Jimmy, kasangga mo ang congressman, sukulang abunuan mo yan para lang maayos ang mga magsasaka sa bayan ng San Leonardo. O usapan na naman po tayo ng realidad. Yung totoo na nga. Kayo ba? Narapitan niyo sa Mayor Era? Yung totoo na lang. Yung totoo na lang. Tanungin niyo sarili niyo. Tanungin niyo ang katabi niyo. Kinumusta man lang ba kayo? Ilan man lang ba kalagayan niyo? Wala po. Kung kukwentahin po ninyo ha, tingnan nyo yung mga matatanda sa akin dito, kwentahin nyo. Ilang taon mo na po ang tatay nila? Baka hindi lang 15 taon na no? O 10 taon na lang. Si Mayo nga 9 na taon, di 19. Itong si Elan, 18. Ilang taon na po? Si Pugoy pa, ilang po ba? 40 taong mahigit na sila nagmamayari at nanunungkulan sa San Leonardo. Isa lang po ang nakasingit. Sino nakasingit? Si dating Mayor Bautista, yung kapitan, hindi ba? Wala na po sila. Mayroon po bang nabago sa buhay ng San Leonardo? Yung totoo lang, wala pong nabago. Wala. Totoo yun. Alam po ninyo, nakalulungkot. Dapat po, ang San Leonardo, walang deed of sale. Ang San Leonardo po, hindi po pag may-ari ng naganyo. Subukan po ninyo na magpakasakali kay Mayor Jimmy Abelgas tulad na ginawa po magpakasakali ng mga taga-Gapan, Ilenik Pascual, tingnan nyo, Gapan. Dahil ang hula ko, kapag kakao, matino, ang naging Mayor ng San Leonardo, baka po, pupunta mo lang, maging city na ang San Leonardo. Dahil mas makasiti kayo. Mas makasiti po kayo kaysa sa Gapan. Mas dapat po na umulan sa Leonardo dahil ang tunay na sentro, hindi po ang Gapan. Subukan po ninyo. Uulitin ko, walang deed of sale ang pagiging mayor ng San Leonardo. Hindi lang nabili yan. Diyos ko po. Tinihi kalsada, nagaan yung abin nyo. Nagaan-ligaw-ligaw na lahat, ginawang nagaan nyo. Jesus Maria Jose po. At ito po pangako ko po sa inyo yung hospital po namin na ginagawa dito sa tabi ng City Hall, siguro man nakikita nyo, mas maganda po sa St. Luke's, mas maganda sa Nancy, mas maganda sa Makati Medical Center. 2 buwan na lang po matatapos na. Ano ang problema ng mga taga-San Leonardo? Naaawa ko sa inyo. Nasa inyo, malalaking magagandang hospital. Lacson, Nancy, yung Gonzales, sa inyo lahat. Kaya lang may problema kayo pag hindi sakit. 2 problema nyo, ano yun? Una yung problema, pagpasok deposito. Hindi ba? Pangalawa yung problema, paglabas yung bayad sa ospital. Hindi ba? Yun ang problema nyo. Kapag natapos ang ospital sa Gapan, 2 mo na lang. Wala nang problema mga taga-San Leonardo. Pupunta kayo dito. Libre! Wala po kayong babayaran. Napakadami po sa akin na lumapit na humingi ng tulong sa bayan ninyo. Alam niyo naman siguro yun.
Hindi po maliit na pera ang itinutulong ko sa bayan ng San Leonardo. Hindi po ako nasisiyahan na may lumalapit pa sa akin. Ang gusto ko, mayroon kayong health card. Ito ha, pakinggan po ninyo. Bawat bahay sa bayan ng San Leonardo, bibigyan natin ang health card. Yung health card po na yan, may namang 1 milyon bawat sa health card. O nangunguyam sila. Sinasabi nila, ayan, mayaman na yung mga taga-Senado, bibigyan ikaw ng mas mag-emay ng 1 milyon bawat sa bahay. Hindi po ito mayaman na kayo. Walang mababago sa buhay natin. Hindi naman pwede mabilis sa Jollibee yung healthcare na yan. Hindi naman pwede mabilis yung healthcare na yan sa grocery. Pero totoo noon, ang mangyayari yan, pag may nagkasakit sa inyo, hindi na kayo makawawa na mamumutang, magsasana. Pupunta sa munisipyo nyo, 5 balik ang ibibigay, 500 piso, lugi pa isip ang sahe. Lahat po kayo, pupunta sa hospital na yan, VIP, sinisilat pa kayo, ikukumpain na kayo, gusto nyo? Pag kayo inubo, i-ICU ko pa kayo eh. Di ba? Ang akin po doon, gusto ko po, mabago ang buhay ng taga-Senado, doon pa lang sa pagdating sa punto ng mga pang-alusugan. Pinagkaya ko nila, yung Dr. Vlogger, yung kababayan mo dito na itinapon namin, napunta sa inyo. Pinagkaya ko, meron daw sa Leonardo Hospital. Diyos ko po, hinahamon mo rin lahat ng mga taga-San Leonardo. Pagpagabot kayo, totoo yung hospital sila. Check upin lang kayo ng doktor, bibili na kayo ng gamot. E di punta lang kayo sa kababahay ng doktor, hindi hospital yun. Kung totoo may hospital ng San Leonardo, magmula ngayon pag may nagkasakit, walang pupunta ng MC. Walang pupunta ng good sa Bakitan, walang pupunta ng Lakson. Sige po, tumainig po sa kanila. Ang problema po sa kanila, sa pag-asawa na yan, lalabas na pagpano ng eleksyon. Maninira, nakita nyo yung maninira sa akin. Ha? Hindi po ako nag-aalala sa maninira sa akin yan dahil walang naniniwala. Kinalaman mo ang tawag, ako po umaasa na ang mga taga-Senado, hindi rin po naniniwala sa paninira sa akin. Naniniwala ba kayo? Salamat po. Sasabihin pa, lahat ng tao pinapatay na namin. Yung inan ko muna po, wala pa ako nasasaktan kahit isang tao. Sasabihin sa Cabiao, si Congressman Eming Pascual, hindi na po mabait. Pagka daw ako inasing, nananampal daw ako ng tao. Paano po ako malalasing? Sa buong buhay ko, hindi po ako natutong uminom ng alak. Hindi po ako nagsigarilyo sa buong buhay ko. Hindi din po ako nagsusugal. Hindi din ako nagbababae. Eh, ba't parang tayo hindi maniwala? Alam ko talaga, sumpaman, wala pong bisyo. Ang bisyo lang ni Eming Pascual ay magserbisyo sa ika-4 na distrito. Yung po ano yung po sinasabi nila na yun daw pinamibigay ng tulong mga pera pogo, hindi po totoo yun, sinungaling sila. Wala pong pogo. At saka, kahit saan manggaling yung perang pinamibigay ko, wala na silang pakialam, importante po nakatutulong sa tao. Kahit nga nag-hostess pa ako eh. Kahit nagputa pa ako, basta matulungan ko lang ang mga nakasabi natin, importante. At saka wala pong pogo. Pogi lang po talaga si Tong Eming. Kaya totoo lang. Kasi, mamatay sila sa inggit. Ganoon na lang. Ako po, hindi welcome sa bayan ng San Leonardo. Ayaw yung tumulong ako sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Pinapangako ko sa inyo. Kahit anong tigil ang gawin nila, hindi ako tutulong, hindi ako titigil ng pagtulong sa mga taga-San Leonardo. Tanda po rin, sinusumpa, pinapangako ko sa inyo. Yung hospital po na yan, kapag natapos, 2 buwan na lang, lahat po kayo, wala nang pupunta sa NEMC, wala nang maumuulan, lahat po kayo, dito pupunta. Libre! Kaya na po, sana bigyan niyo ako ng pagkakataon na makapasok, makatulong sa bayan ninyo. Paano ako makatulong? Simple lang. Magpanik po kayo ng mayor, kahit 1 beses lang. Subukan niyo lang, walang mawawala. Walang mawawala, hindi mo gas po. Hindi mo gas po. Yun lang, alam mo ninyo, hindi mo nakikita ni Ellen yung boboto niyo eh. Huwag kayong matakot. Huwag kayong magpatakot sa niya. Hindi niya makikita sino binoto niyo. Tumahimik lang po kayo.
Sabi ko nga kay Kajimi, ipangako mo lahat ang dapat ipangako sa bayan ng San Leonardo. Kasi po, kinukwenta ko yung pera ng San Leonardo. Ito ang pondo ninyo. Hindi ka naman nagkakasino ako. Hindi ka naman sumasabong. Kapag walang bisyo ang mayor nyo, hindi nagkakasino, hindi sumasabong, hindi po nang bababae, ng mga artista na ginagastos ng milyon-milyon, yung pera nyo, mapupunta para sa San Leonardo. Hindi sa bisyo ng mayor. Hindi ba? Gano'n kayo makawawa? Sa senior citizen po ba, ano ba binibigay nila? Yung, magkasang kamay mga senior citizen dito. Kayo ba, naalala ba lang nila yung po ninyo kahit minsan? Dito po sa amin, yung nagagayahin nila yung Jimmy. Pag nag-birthday, 3,000. Totoo, pag nagkasakit, 1,000 yung gamot. Lahat po ng check-up, lahat ng kailangan binibigay. At ang isa pa na gusto kong alisin, ni Mayor Jimmy sa bayan ng San Leonardo, yung mga putahan doon sa diversyon. Yun! Ang dapat na mawala. Sabi ko sa kanya, basta nanalo ka, o mismo ipasara nyo. Alam po ba ninyo, high-tech na. Yung putahan po ngayon, hiwa-hiwalay, di na dikit-dikit. At yung pong iba, totoo yun, dinala ngayon sa loob ng Mabin. Tingnan nyo, pagmamalangin po ba yung Mabin? Yung Mabins na sabungan, na nasa tapat ng simbahan. Yung Mabins na sabungan, nakakasino, may bakarat, tapat ng eskwelahan, pagmamalaki niyo po ba yun? Tapos meron nun mga kwarto, kapag nagsusugal kayo, nananalo kayo, alawin ka ng babae. Yung mayor po ninyo, nagbubugaw ba ng babae? Hindi, sa totoo lang po. Ito pa pinakamasakit, ha? Ito ang pinakamasakit. 2022, nag-groundbreaking kayo. Ano groundbreaking nyo? Yun pong San Leonardo Mall. Inutang ng 800 milyon. Ha? Tandaan nyo ha? San Leonardo Mall. Inutang ng 800 milyon. O tanong ko sa inyo, may San Leonardo Mall ba kayo? Tingnan nyo, pundasyon lang ang natapos hanggang ngayon. Hindi po ako nalilihan, tingnan nyo, andun po. Pundasyon pa natin, nasaan ang 800 milyon ninyo? Napunta sa kasino, napunta sa sabong. Diyos ko po, Mayor Jimmy, bawiin mo yung 800 milyon, ipamahagi mo sa mga taga San Leonardo. Matikpan nyo yung pera ng San Leonardo. Alam nyo, kahit po ano ang sabihin ko, kahit anong sabihin pangako ni Mayor Jimmy Ebergas, ni Vice Mayor Ivan, ng mga konsyal, wala pong mangyayari. Kung hindi po yung ikilos ng tahimik, ano yung pagkilos ng tahimik na yon? Magbago po kayo ng mayor. Hanggat si Elan Naganyo ang mayor sa inyo, mananatiling magmula sa bayan ng Gapan hanggang bayan ng Santa Rosa, wala pong negosyante yan. Walang namumuhunan. Sa kayo nakakita, may magtatayo. Ang gusto, hati daw sila, sosyong laway. Sosyong laway, kung pwede ba yun? Subukan po ninyo, ulitin ko, kapag nagbago kayo ng mayor, tingnan po ninyo, magiging San Leonardo City ang inyong bayan. Lahat po ng mayor ng Gapan, magkakaroon din po ang bayan ng San Leonardo. Okay? At ako naman po, bago ako matapos, gusto ko pong ipakiusap sa inyo na ito pong mga pinapangako ni Mayor Jimmy Ebergas at saka po ni Vice Mayor Ivan, subukan ninyo dahil pagkakapo, hindi nagawa ni Jimmy Ebergas yung pinapangako niya. Ako tutulong. Kapag hindi niya nagawa, kasama ko mananagot sa inyo, magbibin ako iboto sa mga darating na panahon. Yun lang po sana. Bigyan po natin siya ng pagkakataon. Ako po, para sabihin ko sa inyo, yung pong laban ko, hindi ko niniintindi. Kamakalawa po ng gabi, dumating yung latest survey ng SWS. Ha? Dahil po sa paninira nila, ang ganda na, na-maintain nila yung kanilang UAPT paninira nila sa akin, na-maintain nila yung kanilang survey. 5% pa din si Doktora hanggang ngayon. 5% pa din, si Eming Pascual, 90%! Ala po, tapos na laban. Yung laban po na to, laban na lang mga taga San Leonardo. Kahit po ako, batalo ng malaki sa bayan ng San Leonardo, sigurado congressman pa din ako. Kaya kaya kong panagutan kung ano yung pinapangako ni Mayor Jimmy Ebergas. Pero sa nakikita ko, ipahiya po natin sila.
nang magandi kayo kay Elanagan nyo. Isolid nyo ako, tsaka si Jimmy Ebalgas, sa bayan ng San Bernardo. Nang makita po nila na kayong taga San Bernardo, hindi nasisiyahan sa pamumuno niya. Kaya na ako po'y nag-mayo din eh. Nag-mayo po ako. Nung ako mayo, nagkalat lang ako sa kalsada. Kahit kung sinong tao, pwede kong kausapin. Kahit sinong tao, pwede kong puntahan. Nag-aaway ng mag-asawa ako para mamagitan. Kapag hindi nyo nakikita ang mayo nyo sa loob ng isang linggo, wala kayong mayo. Yun ang katuwiran ko. Kayo, kailan nyo rin nakita? 3 taon na akaan. Tuwing eleksyon, nasaan siya? Nasa kasino. Nasa sabungan. Wala po kayong mayor. Diyos ko po, ang daming magagaling na tao. Sa bayan ng San Bernardo, ito, tandaan nyo ha. Ito, tandaan nyo. Ngayong 2022 ang huling eleksyon sa bayan ng San Bernardo. Dahil kapag si Jimmy Ebalgas ay hindi pa nanalo, wala nang lalaban kahit isang kailan na ganyo. Doon nyo pipirman ang deed of sale. Pag nanalo sila ngayon, pag-aaral nila ang bayan ng San Bernardo. Maawa ko kayo sa sarili nyo. Huwag yung pirmahin yung deed of sale. Punitin nyo yung deed of sale. Ang gawin po ninyo. Si Jimmy Ebalgas, sama-sama ninyong dalhin sa munisipyo para po mabago ang bayan ng San Bernardo. Tingnan po yun. Ako po, kita nyo hindi ko sa minura. Kuhat kanina siya, bukan ng mura. Wala akong sinabing masama sa kanya. Pero sa totoo lang po, yung mayo nyo, napakagago. Napakagago na. Sa totoo lang po, ano nyo? Huwag na yung ginagawa sa akin, yung ginagawa naman sa inyo. Napakagago, sa totoo lang. Pagkakapo ako pag sa pauli ang nanalo yan, malulungkot ako. Kahit akong congressman, tapos nanalo na ganyan na lang sa nila, hindi na ako makakatulong sa inyo. Bigyan po ninyo ako ng pagkakataon ng makatulong sa inyo. At sana po, papakiusap ko. Papakiusap ko sana sa inyo. Wala na kayong kandidatong board member, bukal. Yung kong kapartner ko. Lagi, magpunta nag-umpisa ako sa politika hanggang ngayon. Sana po, tulungan po natin. Nag-iisang kandidato ko. Wala pong katalo-talo. Siguradong number 1. Habang ako po kumukuha ng pondo sa Maynila para ipamahagi sa San Bernardo, si Dodong Bautista po, paring Dodong. Ayan. Siya po ang tagapunta sa San Bernardo para pagpamahagi ng tulong. Ako po ay umaasa sa inyo na sana po andito kami nakaharap sa inyong harapan. Subukan po ninyo kami sa darating uli na eleksyon. At ako naman po napakaigsi ng panahon, napakabilis. Yung pong pagiging congressman ko, manalo man ako ng manalo, matatapos din po yung termino. Ang gusto ko lang po, kapag hindi na ako congressman, at magkita-kita tayo, kaya kong tumingin sa mga mata nyo na si Eming Pascual, nung sa congressman, hindi pinabayaan ang bayan ng San Bernardo. Yun lang po, maraming pong salamat.